Ang kwarto sa ikatlong palapag. Sa isang lumang bahay sa bayan ng San Roque, may isang kwarto na matagal nang nakapinig. Ayon sa mga matatanda, doon daw namatay ang anak ng dating may-ari, isang dalagitang nagngangalang Mara. Lumipat ang pamilya ni Alisa sa bahay na iyon matapos itong bilhin sa murang halaga. Una pa lang, may kakaiba na silang nararamdaman. Madalas, kapag gabi, naririnig nila ang marahang paglalakad sa itaas, kahit alam nilang walang tao roon. Isang gabi, habang nag-aaral si Alisa, napansin niyang bukas na ang pinto ng kwarto sa ikatlong palapag. Nakakandado iyon noon pa man, kaya't nagtaka siya. Dahan-dahan siyang umakyat, dala ang flashlight. Pagbukas niya ng pinto, naamoy niya ang lumang pabango, matamis pero nakakaduwal. Sa loob, may lumang kama, sirang aparador, at isang salamin na may basag sa gilid. Lumapit siya rito at nakita ang sarili. Pero sa refleksyon, may batang nakatayo sa likod niya, nakangiti. Napatili si Alisa at tumakbo pababa. Ngunit paglingon niya sa hagdan, nakita niyang nakasunod sa kanya si Mara. Duguan ang mata, at paulit-ulit na bulong ng batang multo. "Huwag mong buksan ang kwarto ko." Kinabukasan, ipinasara nila muli ang pinto, at mula noon, hindi na ito muling binuksan. Pero gabi-gabi, naririnig pa rin nila ang marahang paglalakad sa itaas, at minsan, ang mahinang boses ng isang batang babae. "Bakit mo ako ginising?"